Kaming dalawa ni Adam, marami kaming pagkakaiba. Sinasabi ko nga sa kanya minsan na opposites kami. Palatawa siya, tahimik ako. Makwento siya, malihim ako. Naalala ko minsan sa team building sa trabaho, nagkatanungan sa inuman kung ano ang pinakamasayang alaala ng bawat isa. Si Adam, nahirapan sumagot. Marami siyang pagpipiliang alaala mula pagkabata. Samantalang ako, hindi ko alam kung anong sasabihin kasi wala akong magaganda o masasayang alaala kahit nung bata ako. Lalo na nung bata pa ako. Sinong kumain itong itinabi kong mani sa kusina, ha? Ikaw ba, Flor? Ikaw, Gary? Hindi po ako, Tay. Anong hindi? Ikaw ang pinakamatakaw rito sa bahay. Siguradong... Tay, nagugutom lang po ako, Tay. Ako pong kumain. Akala ko kasi iniwan ni Lola kanina para sa amin ni Gary. Bakit naman mag-iiwan ang pagkain ng lola nyo para sa inyo? Responsibilidad niya ba kayo, ha? Sorry po, Tay. Hindi po si Gary ang kumain. Ako po. Akala ko lang po kasi... Anong akala? Hindi ba sabi ko sa inyo, magtatanong muna kayo bago makikialam sa gamit ko o sa kahit anong nasa mesa? Porkit nakita niyong nasa mesa, akala niyo para sa lahat? Bakit? Malaki ba ang pera na inuuwi ng nanay niyo rito sa bahay? Kulang na kulang pa nga sa lahat ng kailangan natin. Daba! Nasaan na bang sintrong ko? Nandito lang yun nilagay eh. Nawawala pa lintik! Walang silbi! Ate, tumakbo na tayo. Pag tumakbo tayo, lalo lang siya magagalit sa atin, Gary. Masakit pa. Impad ko, ate, sa kahapon. Ako rin naman. Pero lagot tayo pag tumakbo tayo. Huhulihin niya tayo tapos lalo tayong papaluin. Uminom ng alak si tatay ngayon. Tsaka umalis yung babae sa may malapit na pinupuntahan niya. Mas galit siya ngayon. Naku, ate. Pwede na itong tsinelas. Kayong dalawa! Daba! Dito sa mahabang bangko, dumapa kayong dalawa! Tanggalin niyo mga saluwal niyo! Tay! Ayoko palo, Tay! Masakit pa po ito. Tumahimik ka! Dumapa ka! Siguradong binigyan ka niyang ate mo ng pagkain. Hindi ka lang umaamin! Daba! Paano lang tayo, Gary? Pero ayoko po palo, Tay! Masakit yan eh! Hindi na kami ulit, ate. Kahit gutom kami, hindi kami kakain. Huwag na palo, Tay! Down dyan, Tay! Dapa na, Gary. Lalo tayong papaluin. Alam niyo palang di kayo dapat kumain ng hindi naman ibinigay sa inyo. Hindi sana kayo mapaparusahan. Kailangan kayong disiplinahin. Dapa! Isa! Dapa na tayo, bilis na! Dalawa! Dapa na! Tatlo! Ano kayo, nanay? Hindi naman kayo mahalagaan. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo nagtatanda. Tiisin lang natin! Tiisin lang natin! Mama, buwi ka na, Mama! Quentin, bakit puro pasa at latay na naman ng mga bata? Akala ko ba... Ilang mo na nga ako sa mga katrabaho mo, Vina. Malilikot ang mga anak mo. Natural lang na masugatan o malatayan sila. Yan si Flora, ang laki-laki na. Hindi maasahan dito sa bahay. Si Gary, napakahilig makipagkapit bahay para makinood ng TV at makipaglaro. Kaya pinapalo mo? Minsan ko lang kasi paluin. Dinidisiplina ko lang. Bakit ang sabi nila Aling Lourdes eh? Ay, Aling Lourdes ka na naman. Bakit ba mas naniniwala ka pa sa kapitbahay kaysa sa akin? Siya ba ang pinag-iiwanan mo sa mga bata? Siya ba ang nag-aalaga sa mga anak mo? Hindi naman sa ganon. Pero kanina nung nagbayad ako ng utang mo sa alak, nabanggit niyang lagi niyang naririnig dito sa bahay kapag pinapalo mo ang mga bata. Chismosa pala siya. Saka, ano naman ang isinusulsul sa'yo? Na lagi akong umiinom? Na kapag lasing ako, pinapalo ko mga anak mo?
Ang mga matatanda na at malapit na sa hukay, hindi dapat masyadong pakialamera sa buhay ng may buhay. Hindi naman siya nagpapakain sa atin. Hinaan mo ang boses mo. Huwag mo iparinig sa matanda. Nagmamalasakitan siya sa mga bata. At ako, hindi. Aba, Vina, ayusin mo ang pagsasalita mo. Minsan ka na nga lang umuwi rito, bitbit ang kakarampot mong kinita. Wala pa akong ibang marinig sa'yo kundi puro paratang. Eh di ang kapitbahay ang uwian mo kung mas naniniwala ka sa mga yan. Pero may mga pasa at latay ang mga bata. Dahil makukulit sila. Kahit tanungin mo mga yan, alam nilang kasalanan nila kung bakit sila may latay. Ngayon, kung ayaw mong maniwala sa akin, kung wala kang tiwala sa akin, mag-iwalay na lang tayo. Quentin, hindi yan ang ibig ko sabihin. Gary, gusto mo labas muna tayo? Mukhang matagal pa mag-uusap sina nanay at tatay eh. Hindi pa ba tayo kakain, ate? Nakita ko may dalang siopaw si nanay eh. Di pa mas masarap yan pag mainit pa. Oo nga, kaso nag-aaway pa sila eh. Paano kung alis agad si nanay? Paano kung hindi siya rito matutulog? Di ba lagi siyang kailangan doon sa trabaho niya sa malaking bahay? Saka si Kuya Carlos, hindi ba umuwi? Baka hindi, Gary. Halika na, sa labas na lang muna tayo. Ate, naririnig ko na yung tiyan ko, ate. Nagsasalita na. Kausapin na lang natin. Diyan ni Gary, mamaya ka na muna uli magutom ha. Baka makakain tayo mamaya. Pero mamaya pa. Sa ngayon, tiisin muna natin ha. Paano pag di natiis na yung tiyan ko, ate? Gusto mo bang mapalong ni tatay? Sige, itiisin ko na nga lang. Halika na, labas na muna tayo para makaiyak din si nanay pagkatapos nila mag-away ni tatay. Pagkarating mo ron, ipaabot mo kay Kuya Leonard ang pasasalamat ko sa pagtulong niya sa atin, ha? Iabot mo rin ang tuyo at bagoong na binili natin. Baka namimiss na nila kainin doon sa Canada eh. Napakadrama mo naman talagang tao. Naibili mo na yung mga yan kagabi pa. Huwag mo nang ulit-ulitin at paririn din ako. Paalis ka, Quentin. Hindi ba pwedeng mabubuting salita ang maiwan sa atin bago ka mawala ng matagal? Oo na. Basta yung mga unang buwang kurong, huwag ka munang ungasa sa padala. Huwag kayong tatamad-tamad porket mag-a-abroad ako, ha? Oo naman. Mag-ingat ka ron. Alis na ako. Flor, Gary, magpaalam na kayo sa tatay. Ingat po, tay. Babay po, tay. Mag-ingat ka, Quentin. Tumawag ka kapag pwede, ha? Ingat. Mga anak, kaway kayo kay tatay. Babay na kayo. Babay, tay. Ingat, tay! Pasalubong ko tayo. Napakaingay. Alam na tuloy ng mga kapitbahay na aalis ako para mag-abroad. Babay, sana hindi ka na bumalik. Pero kahit marami kaming pagkakaiba ni Adam, natagpuan namin sa isa't isa ang pagmamahal, pagmamalasakit at pagkakaibigan. Nangarap kami ng magkasama, mga pangarap na matutupad na namin ngayon. Bubuo kami ng maraming magaganda at masasayang alaala. Bubuo kami ng isang tahanang magiging ligtas na lugar para sa magiging mga anak namin. Isang tahanan na masayang uwian kesa takasan. Isang tahanan na puno ng pagmamahal. Anak muna ang bubuhay! Huwag mo silang pansinin, Han. At oo, magkakaroon kami ng mga anak na pupunuin namin ng pagmamahal. Saan ba napunta ang tsinelas ko dito? Dito ko lang yung naiwan kanina eh. Lumusot kaya sila sa ilalim ng sofa? Kaso paano ko titignan dun sa laki ng tiyan ko na to? Oops, baby. Hindi nagrereklamo si mama, ha? Magpalaki ka pa dyan sa tiyan ko. Sumipa ka? Anak, sumipa ka? Oh, bakit tulala ka? Sumipa ang baby natin, Adam! Ang lakas! Halika, pakiramdaman mo! Dahan-dahan ka lang sa paglalakad, mahal. Tsaka, bakit wala kang... Shhh! Ilalagay ko tong kamay mo rito sa tagiliran, ha? Pakiramdaman mo. Sumipa! Sumipa si baby! Takas nga! Baby, baka naman
masaktan ang mama mo, ha? Dahan-dahan lang sa sipa, anak. Ano ka ba? Hindi naman masakit kapag sumisipa siya. Naku, yan tuloy, nahiya na yung anak mo. Ayaw na yatang sumipa ulit dahil sinukoy mo. Pinagdahan-dahan ko lang naman, Han. I'm home. Welcome, Han. Mwah. Bakit ka tulala rito sa gitna ng sala? At bakit isa lang yung sapin mo sa paa? Malamig yung sementohan. Yun nga pala. Hinahanap ko yung tsinelas ko. Nasa ilalim yata ng sofa. Ganun ba? O siya, sige, ako nang kukuha. Maupo ka na lang, Han, ha? Salamat. Ano yung regalong may balot sa pintuhan? Dala mo ba? Ayun nga ang tsinelas. Oo. Late gift yan. Sa opisina ay pinadala. Kanino raw galing? Ang tagal na ng kasal natin Tsinelas mo. Isuot mo para hindi lamigin ang paa mo. Salamat. Halos magkakalahating taon na mula nung kasal natin. Kanino galing yan? May card naman. Nakita ko kanina. Leonard ang pangalan. Leonard? Oo. Tito Leonard ang nakalagay. May return address ba yan? Ipabalik natin, Han. Bakit? Sino yung Leonard na yan? Kapatid ni tatay. Kasabot sa pagtatago niya. Namatay si nanay na wala silang paramdam kahit konti. Tapos ngayon biglang lilitaw? Para saan pa? Sorry, Hana. Pero mas mabuting ibalik yan. Siya, sige yan. Ako nang bahala. Huwag mo na isipin, ha. Ako nang bahala, Han. Adeline, wala pa rin bang balita kay Kentin? Nabanggit mo ba kay Kuya Leonard yung binilin ko? Yung pinapatanong ko? Walang sagot si Leonard, Vina. Pasensya ka na. Uuwi si Kuya Leonard sa isang buwan, di ba? Pwede ko ba siyang makausap? Kahit sandali lang. Ate, magtatatlong taon na kaming walang balita kay Kentin. Ate, maawa ka. Kailangan namin siya ng mga bata. Ang totoo niyan, Vina. Kung ako sa'yo, huwag mo nang asahan si Kentin, Vina. Anong ibig mo sabihin, ate? May ginawa ba si Kentin? Nawalan ba siya ng trabaho sa Canada? Nakalaboso? Pinasakit niya ba ang ulo ni Kuya Leonard? Ano, ate? Ang totoo niyan, sabi ni Leonard, may inuuwi ang babae ron si Kentin. Nagsasama na sila. Ano? Pinay rin daw. Walang anak. Pero, Vina, huwag ka nang umasa sa asawa mo. alam ni Kuya Leonard at hindi ba niya pinagsabihan si Kentin? 4 ang anak namin, ate! 4 ang anak namin! Ipagpapalit niya sa... Hindi responsibilidad ni Leonard si Kentin, Vina. Tinulungan na nga niyang mag-abroad ang asawa mo Pero kasama siya ni Kentin. Siya ang dapat magpaalala sa mga naiwan dito sa Pilipinas. 4 ang anak namin, ate! Sorry, Vina. Wala na kami may tutulong pa sa'yo. Tubig, anak. Dahan-dahan lang pong inom, Nay. Si Gary, nasaan? Nasa eskwelahan pa po. Gabi na. Bakit nasa eskwelahan pa rin? Po? Ang ilaw, Flora, buksan mo. Napakadilim na. Pero, Nay, umaga pa po. Buksan mo ang ilaw, anak. Pakiusap. Walang makita ang nanay. Napakadilim. Ha? Okay po. Si Kentin, bumalik na ba? Sabi niya, uuwi siya. Hindi na po uuwi si tatay. Uuwi ang tatay mo, anak. Nangako siya. Sabi niya, uuwi siya. Nay, magpahinga na lang po kayo. Pagbalik ni Kuya Carlos mamayang hapon, pupunta tayo sa ospital, ha? Nagkamali ako. Mali na pinakasalan ko ang tatay niyo. Mali na hindi ko siya magawang hiwalayan. Patawarin niyo ako, mga anak. Ako ang dahilan ng paghihirap natin. Kaya kailangan mga tulong ni Carlos. Si Dario, natutong magsaka. At kayo ni Gary, lagi kayong may pasa. Kung hindi ko siya minahal, kung hindi ako naniwalang magbabago siya, kung hindi ko siya paulit-ulit na pinatawad, hindi tayo ganito. Nay, huwag na po kayong magsalita. Manghihina lang kayo Magpahinga na po kayo. Mamaya pupunta tayo sa doktor. Mamaya, Nay. Hindi na yata kita mahihintay. Magbago. Bumalik. Patawarin niyo ako, mga anak.
Si nanay ang may kasalanan sa lahat. Ako may kasalanan. Hindi ikaw, nanay. Si tatay lang ang may kasalanan. Siya lang ang mali. Patawarin mo ako, Panginoon. Mali ako. Maling-mali ako. Flora, ang ilaw. Madilim. Nanay, hintayin niyo po muna si Kuya. Dadalhin pa po namin kayo sa doktor, nanay. Nanay, bakit hindi ka na gumagalaw, nanay? Bakit hindi ka umiiyak? Nanay! Nanay ko! Nanay! Dadalhin ka ba namin sa ospital, Nay? Nakautang na si Kuya Carlos eh! Madadala ka na namin sa ospital! Nanay! Huwag mo kaming iwan, Nay! Hindi naman namin kailangan si tatay eh! Pero ikaw, kailangan ka namin, nanay! 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 Huwag mo kong iwan, nay! Nanay, huwag mo kong iwan. Nay. Nay? Baby, gising na si Mami! Adam? Salamat, Han. Binigyan mo ako ng napakaganda regalo. Aha? Malusog si Baby, Han. Ilalagay ko siya sa tabi mo, ha? Ang baby ko. Ang ganda-ganda ng anak natin, Adam. Oo. Kamukha mo si Martina. Hello, baby. Ako si Mama. Tumawag na nga rin pala kanina sina Kuya Carlos, Kuya Dario at si Gary. Naibalita ko na sa kanila ang tungkol kay Martina. Alalang-alala sila sa'yo. Kahit sinabi ko na ligtas ka naman. Dadalaw nga raw sila rito bukas. Nandito pa ba tayo sa ospital bukas? Hindi ba pwedeng sa bahay na tayo? Hanggang bukas daw tayo rito, sabi ng doktor. Okay, sige. Tsaka Han, nabanggit ni na Kuya na... Ano raw? Wala. Ano raw gusto mong pagkain? Kahit anong soup o may sabaw ka mo. Sige. Naku, tinatakpan mo agad ng kamay mo yung mukha mo, ha? Baby, kailangan mo ng araw para maging malakas at malusog ka, okay? Naku, silaw na silaw yata ang bata na yan. Flora? Anak? Aha? Sino po sila? Kentin? Oo. Ang tatay to, anak. Sabi ni Gary, nandito kayo. Naisipan ko lang dumalaw para... Umalis ka! Di kita kailangan! Anak? Adam! Adam! Ano yun, Han? Anong problema? Nandito kayo. Han. Paalisin mo yan! Pero, Anak? Ang kapal naman ng mukha mong tawagin akong anak! Wala akong ama! Matagal na akong walang ama! Huwag mo yung papapasukin dito kung ayaw niyong ipapulis ko siya! Sandali lang. Anak, sandali. saan ho kayo dumalaw? Flora, sandali ha. Dahan-dahan ka lang, Han. Anak, pagkatapos ng ilang dekada? Anak? Okay ka lang, Han. Huwag ka na magpalakad-lakad dito sa loob. Baka maramdaman ni Baby na emosyonal ka. Pinaalis mo na ba? Oo, sabi ko saka na siya dumalaw. Hindi, Adam. Kahit kailan, hindi siya makakaapak sa pamamahay natin. Pero, Han... Teka! Bakit parang may alam ka tungkol sa kanya? Alam din ba ni na Kuya na... Alam ni Gary? Alam din ni na Kuya Carlos at Kuya Dario, Han. Nauna nang dumalaw daw ng tatay niyo. Dumalaw? Para saan? Bakit pa siya bumalik? At bakit hindi nila sinabi sa akin? Pinuntahan na nila ako sa ospital nung bagong panganak si Martina. Balak naman namin sabihin sa'yo. Pinakiusapan ko lang sila, Kuya, na wag na muna magsabi dahil kapapakanak mo pa nga lang eh. Ayoko mag-alala ka at mabinat pa. Hindi ko naman alam na dadalaw agad ang tatay niyo. Wala akong tatay, Adam. Matagal nang patay. Kaya kung mapipilit mong bumalik o dumalaw ang matandang yan sa bahay natin, ipapapulis ko siya.
Nagustuhan mo yung movie, anak? Sino paborito mong dragon dun sa palabas? Yung itim po, Mama! Nakaabang na naman to sa gate. Bilisan na natin maglakad, anak. Han, tara. Flor, anak. Subukan niyo itong merienda Hindi na ako kumakain niluto ko. yan. Martina, pasok na sa loob. Baka si Martina o si Adam kumakain dito. Han, halika na! Pasensya na po talaga, type. Pagod si Flora. Saan na lang mo talaga? Pasensya na. Nasa labas na naman ba si tatay? Hinarang kaya uli si Adam? Tumatanda na siya pero ang hilig pa rin mamili. Han, ito na yung pinabili mo. Salamat, Han. Bakit natagalan ka yata? Inarang ka na naman ba ni Quintin sa labas? Hindi, Han. Pinuntahan ko siya sa upahan nila. May sakit ng tatay mo. Alaman ko lang siya may-ari ng tindahan. Binilhan ko lang muna siya ng lugaw at ng gamot. Hindi ba nagsasakit-sakitan lang yon? Han, totoong may sakit siya. Ako mismo nakakumpirma. Di mo lang ba sisilipin? O kaya pupuntahan? Bakit? Tatay mo yun, Han. Alam ko namang galit ka sa kanya, pero... Alam mo ba, noong mga bata pa kami ni Gary, ilang beses kami nagkasakit pagkatapos niya kaming paluin. Gutom kami, pero hindi kami makakain. May sakit kami, pero wala siyang pakialam. Ilang beses din kami nagkasakit na magkakapatid nung nagpapakasarap siya sa ibang bansa at may kinakasamang ibang babae. Hindi niya alam yon at wala siyang pakialam. Pero dahil ba hindi niya alam, absuelto na siya sa responsibilidad. Tatay namin siya, di ba? Tatay namin siya. Pero pinili niyang kalimutan kami. Pinili niyang mawala ng anak, kaya magtiis siya. Sorry, Han. Sorry. Naiintindihan naman kita. Sorry din. Ayoko lang naman na pagsisihan mo ang mga desisyon mo kalaunan. Mas pagsisisihan ko kung pipilitin ko ang sarili kong magpakaanak sa kanya ngayon. Huwag kang mag-alala, ha? Ay, naku, sige. Martina, halika na, baby! Baka maliit ka sa school. Kiss na kay Papa. Bye-bye, Papa! Hana, alis na kami, ha? Una na kami, ha? Siya, sige, Han. Ingat kayo. Halika na, baby. Mama, si Lolo, oh! Aga-aga, may hawak na namang cellphone. Huwag mong tatawagin, okay? Hintayin lang natin dito yung service. Parating na raw. Okay. Mama, bakit bawal ako makiplay kay Lolo? Bad person ba siya? Paglaki mo, mas magpapaliwanag pa si Mama, ha? Pero sa ngayon, makinig ka na lang muna kay Mama, okay? Okay. Ano ba yan? Sabi ng service, malapit na sila. Baka lumapit pa si Quintin dito bago sila makarating. Pero mukhang hindi naman siya lalapit. Di rin naman nakaharap dito. Ano kayong ginagawa niya lagi sa cellphone niya? Nag-video ba siya ng sarili? Ano nga bang pakialam ko? Ayan na yung sasakyan, baby. Halika na. Buti naman, hindi nga lumapit. Kala ko maagang iinit ang ulo ko eh. Binigyan mo na naman ng bagong cellphone? Kaya naman pala halos araw-araw niyang hawak kapag nakikita ko siya sa tindahan. Hindi mo ba alam kung bakit gustong-gusto ni tatay ng bagong cellphone? Hindi na kasi niya nagamit yung luma. Yan ba ang sinasabi mong gusto lang humingi ng tawad? Cellphone ang hiningi dahil luma na yung gamit niya? Nagpapauto ka masyado, Gary. Ate naman, bigyan mo lang kasi kahit isang pagkakataon si tatay. Nagbago na siya. Hindi na siya yung gaya ng naalala natin na laging lasing, laging galit, mabisyo. Hindi siya nagbago, Gary. Tumanda lang siya kaya hindi na niya kayang gawin ang mga bagay na dati niyang ginagawa. Wala na siyang magagatasan para sa mga bisyo niya. Sige, bigyan niyo ng maraming pera yan para bumalik sa mga bisyo niya at maging perwisyo sa inyo. Ate naman eh. Hindi ka ba naaawa man lang sa kanya? Ang tanda-tanda na niya. Hindi mo ba nakita ang itsura niya? Hukot, payat, lumiit siya kaysa sa naalala ko. Lumaki ka lang. Naku, ate. Sa katawan mo dinadaan si Maricel, no? Kaya ka gym ng gym. Oy, yung gym para healthy ako. Tsaka para gwapo na rin, ha? Yan, mas gusto kong pag-usapan yan kaysa kinukulit mo ako tungkol kay Quintin. Pero kasi, ate... Naku, sandali! Tama na munang daldalan natin. Kailangan ko nang sunduin si Martina sa school. O siya, sige, ate. Tatawag uli ako sa susunod. O pahalik sa mga pamangkin ko, ha? O sige, bunso, bye-bye! Naku,
Kakakulit ni Gary na wala sa isip kong magsusundo ako. Text ko nga muna ang teacher ni Martina para magpahintay. Kawawa naman ang baby ko. Ano? May sumundo kay Martina? Sorry, Mommy. Hindi ba nasabi sa inyo ng tatay niyo? Pinagkatiwala ko si Martina kasi minsan siya ang naghatid sa anak niyo rito eh. Ano? Hindi ko siya pinaghatid kay Martina kahit minsan. Mommy, kausapin niyo na lang po siguro ang asawa niyo. Sa susunod ho, huwag niyong ibibigay si Martina sa kung sino-sino lang. Kami lang ng asawa kung may karapatang maghatid at magsundo sa kanya. Pasensya na po, Mommy. Anong sinasabi niyang inihatid minsan ni Quintin si Martina? Hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya, no? Akala niya ba kagaya pa rin ako ng dati na takot sa kanya? Pues nagkakamali siya. Flor, nasa loob na si Martina. Napadaan kasi ako sa eskwela niya at umiiyak na ang apo ko kaya... Magkano kailangan mo? May konti kaming inipon ni Adam. Ibibigay ko sa'yo lahat, tumigil ka lang sa ginagawa mo. Magkano? Anak, hindi naman ako nangihingi ng pera. Hindi ano, pansin, tulong! Gusto mo patunayan sa sarili mo na may kapangyarihan ka palaban sa akin at sa mga kapatid ko? Ano bang gusto mo? Gusto ko lang makibalita sa inyo at humingi ng tawad. Tawad? 2 dekada kang nawala. Wala kang magiging paliwanag na katanggap-tanggap. Anong gusto mong ibalita namin sa'yo? Yung lahat ng nangyari sa 2 dekadang yon? Yung gumapang kami sa hirap para makapag-aral? Yung napagbintangan pa si Kuya Carlos na nagnanakaw sa fast food kung saan siya nagtatrabaho kahit na puro tirang pagkain at basura ang inuuwi niya, may makain lang kami? Yung nakagraduate ako na wala kahit isang kasama sa stage dahil lahat ng kapatid ko kailangan kumayod para hindi kami mamatay sa gutom! Yung namatay si nanay na sinisisi ang sarili niya dahil sa mga mali mo! Kapal na mukha mo! Anak! Hindi! Tumahimik ka! Hindi pa ako tapos! Buong pagkabata ko, ikaw lagi ang nagsasalita! At wala kaming magawa sa kahit anong batas mo o kahit anong sabihin mo! Huwag mo akong puputulin ngayon! Tignan mo sarili mo! Kaya mo naman palang bumalik kahit hindi ka hanapin! Kaya mo naman palang magsisi! Bakit ngayon pa? Bakit ngayon lang? Umasa si nanay sa'yo. Hinintay ka ni nanay. Hinintay kita. Kahit galit na galit ako sa'yo noon. Kahit takot ako sa'yo noon. Kahit sabi ko noon, sana wag ka nang bumalik. Hinihintay kita. Kasi sabi ni nanay, sabi ni kuya, tatay ka namin! Tatay ka namin! Kahit ani minsan, hindi ka nagpakatatay sa amin! Tatay ka namin! At ngayon, yung ginagamit mo laban sa amin para bumalik lang basta na parang walang nangyari. Na parang hindi lumipas yung 20 taon na pinabayaan mo kami. Gagamitin mo yung pagkatatay mo sa amin para basta ka namin tanggapin ulit sa buhay namin! Anak, patawarin mo ko. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo o sa inyo. Hindi ako naging mabuting asawa. Mali ako. Anak, bibigyan mo ko ng pagkakataon. Ayoko! Hindi kita patatawarin! Hindi kita tatanggapin uli! Kung nagawa kang tanggapin ng mga kapatid ko, ako hindi! Sa tuwing nakikita kita, lahat ng latay at lahat ng pasana ibinigay mo sa akin. Lahat ng takot na pinaramdam mo sa akin, lahat ng pambabaliwala, bumabalik ulit! At si nanay, nakikita ko ulit si nanay. Payat, madungis, nahihirapang huminga sa papag. Tinatawag ka! Nagsisisi dahil nagtiwala siya sa'yo. Humihingi ng tawad sa amin at sinisisi ang sarili niya dahil sa'yo! Kung gusto mong mapatawad kita,
Sige, humingi ka muna ng tawad kay nanay. Kapag napatawad ka niya, patatawarin din kita. Anak, Paano ka hihingi ng tawad sa taong patay na? At paano ka pa niya patatawarin? Mahirap, di ba? Kasi huli ka na! Huli ka na! Kaya please lang, pakiusap. Kung may respeto ka pa sa nararamdaman ko, sa lahat ng pinagdaanan ko nung nandito ka, sa lahat ng hirap namin nung pinabayaan mo kami, kung may konti kang konsensya, huwag mo akong pilitin na patawarin ka dahil ang kailangan mo. Utang ng loob naman. Huwag mo ipilit ang gusto mo. Lumayo ka sa akin at sa anak ko. Parang awa mo na. Parang awa mo na. tama ka, Flora. Hindi ako dapat patawarin. Hindi ako dapat patawarin. Hindi ako dapat patawarin. Ang dibdib ko. Sumisikip. Ang dibdib ko. Flora! Tatay ba? Tay! Inatake yata ang tatay, Flora! Lumayo ka na. Hindi kita patatawarin. Lolo! Ano pong nangyayari kay Lolo? Lolo! Mamayang alas 4 daw ihahatid si tatay, kuya. Parating na rin siguro si Flora. Kausapin natin kaya siya. Narinig ko yata ang pangalan ko. Ano yon, Adam, Gary? Bakit ang seryoso niyo yata? Patay na si tatay, ate. Ha? Anong patay? Nakita ko lang siya kaninang umaga. Kumaway pa kay Martina. May sakit na siya kagabi pa. Pero hindi nagsabi. Kaninang tanghali, pagdalaw ko sa kanya, malamig na siya sa higaan. Kinuha na siya ng punerarya para ihanda sa lamay. Alam na ba ni na Kuya Carlos at Kuya Dario? Oo, ate. Nakikipag-usap na sa punerarya si Kuya Dario para makaupa tayo ng paglalamayan ni tatay. Teka, uupa? Sino-sino ang gagastos? Ate, wala tayong kailangang gastusin. May pera naman si tatay. May pera siya? Oo, ate. May pera siya nakahanda para sa pagkamatay niya. Kung may pera pala siya, bakit lagi siyang nangihingi kay Kuya Dario at kay Kuya Carlos? Hindi siya nangihingi, ate. Pinibigyan lang talaga siya ni na Kuya Dario at Kuya Carlos. Kusang loob yun. At yung pagbibigay mo ng cellphone, kusang loob din? Oo, ate. Eh di bakit siya nagtsatsaga sa maliit na kwartong inuupahan niya? May pera naman pala siya. Dito siya tumira malapit sa inyo para mapalapit sa inyo, ate. At saka, ayaw niya mabawasan yung may bibigay niya sa atin kaya matipid siya. Ang totoo nga yan, may iniwan siya mga alas na gawa sa ginto para sa atin. Binilin niya nga yun sa akin. Nandiyo anong kailangan niyo sa akin? Hindi ba pera? Yung lamay lang, ate. Dahil dito sa lugar niyo ilalamay si tatay. Dito sana sa bahay ninyo ni Kuya Adam kakain, maliligo, at magpapahinga mga ate at mga pamangkin natin. Sige. May mga iniwan si tatay para sa'yo, ate. Bibigay ko na lang kapag naiayos na natin ang unang gabi ng lamay niya, ha? Ate, pupunta ka pa ba sa lamay? Pag-iisipan ko. O siya, sige ate. Ano man ang desisyon mo, hindi ka naman namin pipilitin eh. At hindi ka namin sisisihin. O siya, sige ate. Mauna na ako, ha? Kuya. Bigas para sa pagkain bukas. Dagdag na kape. Oh, Han. Gising ka pa. Anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay? Pinanood lang tong mga bulaklak. Ang dami na pala nating halamang namumulaklak dito sa hardin. Ngayon ko lang napansin. Ano ka ba naman? Lagi ka kasing abala sa trabaho at sa pag-aalaga kay Martina. Mabuti naman at napansin mo na ngayon.
Kumusta sa Lamay? Marami bang tao? Wala masyado dahil ilang taon pa lang naman dito sa atin si tatay. Pero nandun uli yung mga naging kaibigan niya rito. Gabi-gabi yun, wala nang palya eh. Adam? Yasan? Masama ba akong tao kung wala akong nararamdaman kahit hanggang ngayon? Namatayan ako ng ama pero wala akong nararamdaman. Walang sakit, galit, hinayang. Masama ba akong tao? Nako, hindi Flora. Sabi mo diba, 9 na taon ka pa lang nang umalis ang tatay sa inyo. Lumaki ka nang wala siya at kahit nang bumalik siya, hindi mo talaga siya nakasama uli. Hindi kayo nagkakilala uli. Wala namang masasayang alaala sa kanya para pagluksaan. Ang lahat naman ng bagay may panahon. Kahit ang galit o pagluluksa o pagpapatawad man. Nandun ka pa nga lang sa galit, di ba? Nandun pa rin ako sa galit. Masama ba kung galit pa rin ako sa mga ginawa niya noon? Kung hindi ko makalimutan kaya hindi ko mapatawad. Han, mas malalim ang sugat. Mas matagal gumaling, di ba? Mas matagal bago gumutin. Mas matagal gumaling. Ikaw, ginamot mo na ba ang sugat mo? O kinalimutan mo na lang? Akala ko kasi nakalimot na ako eh. Pero bumalik siya. At bumalik din lahat. Lahat ng sama ng loob ko. Lahat ng galit ko. Lahat ng panunumbat. Nung bata pa kami, nasanay kaming sundin lang kung anong gusto niya para lang matapos siya. Para hindi kami masaktan. Nasanay rin siyang paulit-ulit siyang pinapatawad at pinagbibigyan ni nanay. Pakiramdam ko, dahil dun kaya malakas ang loob niya at hindi siya nagbabago. At kahit pagbalik niya, pakiramdam ko, ganun pa rin. Na parehas pa rin siya ng dati, na ipinipilit niya yung gusto niyang mangyari, na wala siyang pakialam sa gusto namin o sa nararamdaman namin. Na pakiramdam niya, makapangyarihan pa rin siya kaysa sa amin. Napatatawarin namin siya kasi ganun si nanay. At ako, nandun pa rin ako sa batang ako na tumatanggap ng palo niya at pinagbabawalan niyang galawin ang kahit anong para sa kanya. Kaya hindi ko siya mapatawad. At hindi mo naman kailangan pilitin na sarili mo, Han. Hindi gumagaling basta ang sugat dahil gusto natin. Kailangan linisin muna, di ba? Kailangan gamutin. Naintindihan naman kita, mahal ko. Alam ko nasasaktan ka pa. Kaya hindi ka pa nagpapatawad. Alam ko rin naman. Naintindihan ka ni tatay. Kinakausap mo siya sa likod ko, no? Oo. Kasi gusto ko siya makilala para sa'yo. Tatay mo yun eh. Tsaka gusto niya magtanim eh. Magaling siya magpatubo na halaman na mumulaklak. Sayang araw. Flora ang pangalan mo. Pero mas madaming damo sa bakuran eh. Hindi ako marunong magtanim kaya hinayaan ko na lang siya. Ibig mong sabihin? Siya nagtanim na mga halaman dito, Flora. Gusto niyang may maiwang bakas niya sa buhay mo at sa bahay natin kahit kaunti. Ayos lang ba kung hinayaan ko na siya? At si Martina, kinausap niya rin ang lolo niya? Paminsan-minsan. Nahuli ko nga sila na nagtataguan sa gate eh. Mahal niya si Martina, Flora. Napakalumanay niya sa anak natin. Hindi niya sinigawan? Wala ka nakitang latayo pasa kay Martina? Wala, Han. Wala ka rin naman nakita, di ba? Ikaw ang lagi nagpapaligo sa anak mo. Wala nga. Oo. Close sila, no? Kaya iyak ng iyak ang anak mo na wala ng lolo niya. Kuhang-kuha ang loob niya eh. Han, yung lalaki kinikwento mo sa akin noon na mahilig mamalo at laging galit, hindi ko na yun nakita sa tatay mo na bumalik eh. Malumanay na siya at mahaba na ang pasensya. Puno ng pagpapakumbaba. At sa tingin ko naman, gustong-gusto niya talagang bumawi. Pero hindi ako handa. Hindi mo naman kasalanan kung hindi ka pa handahan. Pero kung kaya mo na,
At kung pwede rin, sumilip ka sa lamay please ha. Magpaalam ka na maayos kay tatay mo. Kung okay lang sa'yo. Wala na mo siya. Salamat po sumama sa sangalan. Mama, wala na akong kalaro sa playground sa school. Hindi na pa babalik si Lolo. Hindi na pa siya gigising uli. Lolo, bangon ka na. Huwag ka na magtago dyan. Hindi na anak. Pupunta na si Lolo sa malayong lugar. Saan siya pupunta? Sa mas payapang lugar kaysa rito, okay? Ayaw ba niya ako kalaro? Hindi, kaso matanda na si Lolo at pagod na rin. Mag-pray tayo para siguradong makakarating si Lolo sa mas maganda at mas payapang lugar, ha? Okay po, Mama. Dear Lord, matutulog daw po ng mahaba si Lolo. Tapos pupunta daw siya sa inyo. Nilagay po nila siya sa ilalim ng lupa. Nakakatakot po ba doon, Lord? Doon po ba ang daanan papunta sa bahay mo? Sana po, hindi masyadong matakot si Lolo papunta sa'yo. Lord, mahilig po siya sa pandesal at pandikoko. Meron po ba kayo nun? Pwede niyo po bang bigyan si Lolo? Ikumusta niyo po ako sa kanya, ha? Sabihin niyo po, miss ko po siya. Tsaka thank you po sa kanya kasi laging nagpi-play po kami. Lord, bakit malungkot kapag pupunta sa'yo si Lolo? Sana hindi po ganito kalungkot. Amen. Han, ayos ka lang ba? Ito ang panyo, huwag kang mahihiyang umiyak. Hindi naman ako. Di bala na. Salamat sa panyuhan. Tatay, si Flora to. Nandito po ako para magpaalam sa inyo. At para sabihin na hindi ko pa rin po kayo kayang patawarin. Marami akong sugat na dala-dala pa rin hanggang ngayon. Hindi ko pa po nagagamot. Hindi ko pa po naisuko lahat. Hindi ako mangangako pero susubukan kong pagalingin lahat ng sugat. At kapag handa na ako, pupuntahan ko po kayo para patawarin. Kapag nakita niyo na po ulit si nanay, kung makita niyo po si nanay sa pupuntahan niyo, humingi po kayo ng tawad sa kanya. Alam ko, patatawarin niya kayo. Kasi mahal po niya kayo. Para sa kanya, para kay Martina, at para sa akin. Susubukan ko ho kayong patawarin. Pero maghintay pa po kayo. Tay. Tapos, Papa, nasa likod pala ng puno si Lolo. Hindi siya nakita ng mga kalaro ko. Kaya nisave niya ako tapos nanalo kami. Yay! Tapos ang bilis ko tumakbo. Kaso old na siya kaya hindi siya nakaabot sa base namin. Pero nanalo pa rin kami! Buti nga anak, hindi pa ni Rayuma ang lolo mo noon. Ilan kayo 6 years old na kalaro niya, di ba? Grabe siguro ang pagod niya. Ano po yung nilayuma? Rayuma, yung... Han, gising ka na pala. Nauna na kami magmerienda ni Martina dahil gutom na raw siya sarap pa nga ng tulog mo. Hi, baby. Ano yung kinikwento mo? Wala po yun, Mama. Tungkol kay Lolo yan, di ba? Sige lang, baby. Pwede mong ikwento kay Mama at Papa. Po, hindi ka po magagalit kahit ikwento ko po? Hindi na, anak. Han, sigurado ka? Oo. Okay. Tsaka, dahil linggo naman ngayon, naisip ko, gusto mong dumalaw tayo sa libingan ni Lolo? Pwede po, Mama. Pupunta tayo ron. Oo naman. Dalhan natin siya ng bulaklak na tanim niya tsaka pagkain. Pandesal at pandikoko, Mama. Favorite na favorite niya yun. Okay, magdadala tayo nun. Pwede na po ako mamili ng damit ko. Isusuot ko yung bago, yung mukha kong princess. Ipapakita ko kay Lolo. Sabi niya mukha kang princess eh.
Sige anak. Yay! Pupunta kami kay Lolo! Pupunta kami kay Lolo! Magiging princess ako! Han, tama ba tong iniisip ko? Pupunta ka kay tatay dahil handa ka na? Binasa mo na ba yung sulat niya? Hindi pa. Pero babasahin ko na maya-maya bago magbihis. Okay, take your time. Ako na muna ang bahala kay Martina, ha? Salamat, Han. Mahal kong Flora, sumulat na lang ako dahil lagi ako nagkakasakit at natatakot akong hindi na uli magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap tayo. Tama ka, anak. Walang kapatawaran ng mga pagkukulang ko. Ang mga pagkakamali ko bilang ama sa inyo at asawa kay Vina. Walang paliwanag ang magiging katanggap-tanggap para buksan niyo muli ang puso niyo para sa akin. Umuwi ako at hinanap kayo na alam ang mga yon. At sa awa ng Diyos, binigyan niya ako ng isang himala. At napatawad ako ng mga kapatid mo. Dahil napatawad ako ng mga kapatid mo, kaya inakala kong ganun ka rin. Nakalimutan kong magkakaiba kayo. Na hindi ko dapat ipilit ang gusto ko. Na maaaring iba ang sakit at latay sa iyo ng mga nagawa ko kaysa sa mga kapatid mo. Naiwan ka sa akin at sa malupit na kamay ko. Naiwan ka sa nanay mo nung nagkakasakit na siya. Lumaki ka ng walang ama at ina. Ikinasal na walang ama at ina. Nagbuntis at nagluwal ng walang ama at ina. Kinaya mo lahat ng mag-isa. At pagkatapos, bigla akong lumitaw. Totoong wala pa rin akong plano sa buhay nang tulungan ako ni Kuya Leonard na makarating sa Canada. Paglalasing, pagsusugal at pagbababae ang inatupag ko. Wala akong naging permanenteng trabaho. Hanggang sa makilala ko si Hazel. Sa tulong niya at ng mga kakilala niya, nagkaroon ako ng Canadian citizenship. Nakisama ako ng mabuti sa kanya. Dahil akala ko, siya ang magbibigay sa akin ng madaling buhay. Pero iba si Hazel. Iba si Hazel sa nanay ninyo. Nang malaman kong nagkakasakit si Vina, ginusto kong umuwi. Pero nang malaman niyo ni Hazel, gumawa siya ng paraan para makulong ako. Hindi ko na ipinaalam sa lahat ang nangyari dahil ayokong dumagdag sa sama ng loob ni Vina. Alam kong kung malalaman niya ang nangyari sa akin, susubukan niyang gumawa ng paraan para tulungan ako. Kahit lumuhod sa mga kaanak ko, gagawin niya para sa akin. Kaya nanahimik ako. Ang kulungan ang naging parusa at biyaya ko, anak. Doon nabuksan ang isipan ko sa mga bagay na binaliwala ko. Sa mga anak na iniwan ko. Sa asawang tapat sa akin. Sa panahong nasasayang ng nasasayang dahil sa mga maling desisyon ko. Nagmapalaya ako at nang pwede na akong bumiyahe palabas ng bansa. 21 taon na ang lumipas. Wala na si Vina. Malalaki na kayo. At nabura na ako sa mga buhay ninyo. Pero wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Dahil pinabayaan ko kayo. Ako ang umiwan at nagpabaya sa inyo. Ako ang bumaliwala sa asawang tapat sa akin. Ako ang nagsayang ng panahon. Ako ang gumawa ng sugat at mga latay ninyo sa katawan. Ako ang gumawa ng sarili kong libingan. Humihingi ako ng tawad sa iyo, anak.
hindi para sa akin. Humihingi ako ng tawad dahil gusto kong malaman mong alam ko na mali ako. Na alam kong hindi kita dapat sinaktan noon. Na nagsisisi akong iniwan ko kayo at inuna ko ang sarili ko. Na kung maibabalik ko lang ang lahat ng nasayang na panahon, gagawin ko. Kahit ano, gagawin ko. Para lang hindi ko magawa ang mga nagawa ko na. Humihingi ako ng tawad, anak. Dahil may kasalanan ako. At dahil nagkamali ako. At dahil alam kong sa pagkakamaling ito, nasaktan kita at naging pabigat sa'yo. Ayos lang sa akin kung hindi mo ako mapapatawad. At kailan mo man ako aalalahanin o patawarin o isumpa, tatanggapin ko. Dahil anak kita. At dahil kahit hindi ko na ipakita at kahit huli na ang lahat, mahal kita. Masayang masaya ako sa mga sandaling nakasama ko si Martina. Nakilala ko si Adam. At nakita kitang masayang bumuo ng isang pamilya. Salamat, Flora. Sa pagiging anak ko. Okay ka na? Oo, umiyak ka. Nabasa mo na ang sulat. Oo. Alam ko na nangyari sa kanya sa ibang bansa. Masama akong anak, Adam. Hindi ko siya pinakinggan. Pinakinggan mo siya. Kaya naman pinasa mo ang sulat, diba? Halika na, puntahan natin siya. Sabihin mo sa kanya mga gusto mo sabihin. Mama! Look, may dadalhin akong picture natin ni Lolo. Picture? May picture tayo kasamang lolo mo? Opo! May picture kami, may picture sila ni Papa, tapos may picture tayong apat. Ito po, Malayo lang dito si Lolo kasi siya yung may hawak ng camera eh. Tapos papunta tayo nito sa mall kaya naghihintay tayo ng sasakyan. Nakatingin kami ni Papa pero hindi ka masyadong nakatingin, Mama. Pero ayan, kompleto po tayo. Look, Mama, oh, kahit malayo tayo kay Lolo, kitang-kita tayo. Diba? Sabi ni Lolo, maganda raw kasi yung cellphone na bigay ni Tito Gary. Kahit malayo tayo, malinaw tayo sa cellphone. Ibig mong sabihin, kaya gusto ni Tatay ng bagong cellphone. Para kapag umaalis tayo, makakakuha siya ng picture natin na kasama siya. Nagsaselfie siya kapag nasa paligid tayo. Para may picture tayo kasama siya. Opo, Mama. Ang galing na ni Lolo mag-picture dito, di ba? Ako po nagturo sa kanya. Sabi ko, 1, 2, 3, smile! Tapos dapat nakaharap yung camera para kita siya. Tingnan mo, Mama, oh. Ang ganda ng smile ni Lolo rito. Kasi 3 tayo nakasama niya eh. Minsan lang daw tayo 3 na nakikita niya. Oo. Ang ganda ng ngiti ng lolo mo rito, Martina. At magaling nga siya mag-picture. At kayong dalawa, madaya kayo, ha? Nakangiti kayo rito. At nakatingin kayo sa camera. Ay, sabi ko sa'yo niyan, ngiti ka eh. Pero hindi balinahan. Talaga naman may pagkamataray ka noon eh. Bakit ka po umiiyak, Mama? May masakit ba sa'yo? Masakit ba ang tiyan mo? Baka gutom ka. Hindi ka pa nagme-merienda eh. Masakit ang puso ni Mama, anak. Pero magiging okay rin ako. Pagpunta natin sa lolo mo, magiging okay rin ako. Sige po, ihahag na lang kita ng marami para maging mas mabilis ka na, okay? Okay, anak. Lolo, nandito na ako! May suot akong pang princess. Ang pretty ko, di ba? Oh baby,
Ibigay muna natin kay Lolo yung pagkain niya. Oo nga po pala. May dala kaming paborito mo, Lolo. At saka alam mo ba, yung friend ko na girl, hinahanap ka rin niya. Dahan-dahan lang sa kwento, Martina, ha? Baka mabingi naman si Lolo mo. Sige po. Yung friend ko po na girl, hinahanap ka po niya. Ang cute-cute talaga ng baby ko. Han? Komportable ka ba sa pagkakaupo mo? Gusto mong tulungan kita ibigay ang flowers? Ayos lang, Han. Tay, nandito ako. Dala ko tong flowers na ikaw ang nagtanim. Nabasa ko na rin po ang sulat nyo. Tay, dahil sa katigasan ko, nawala ng mas maraming pagkakataon si Martina na makasama ka pa. Dahil kahit hindi ka na ama para sa akin, naging mabuti kang lolo kay Martina. Patawarin niyo ako. Kung matagal akong magpatawad, pinapatawad na rin kita. Kahit matagal kang nakabalik. Tay, salamat sa mga huling alaala na ibinigay mo kay Adam at kay Martina. Sana ngayon, nagkita na kayo ni Nanay at napatawad ka na niya. Para hindi mo na rin bitbit yung mga kasalanang nagawa mo hanggang dyan sa kabilang buhay. At ang galing mo na nga palang kumuha ng picture. Dala ni Martina para sa'yo yung isang picture nating apat. Sa kabilang buhay, sana nakangiti ka kung paano ka nakangiti sa picture natin. Magiging masaya ako, Tay. Kaya sana po, maging masaya na rin kayo. Salamat, Tatay. Adam, Han? narinig kayo ni Tatay yung mga sinabi ko. Nalalaman niya kayang napatawad ko na siya. Oo naman, Han. Sigurado narinig siya. Wow, look, Mamo! May white butterfly sa pisngi mo! Oh, Han! Dumapo sa luha mo. Ha? Pumunta rin siya sa dress ko? Mama, paano ako gagalaw? Oo nga, anak. Nagandahan yata si Lolo sa damit mo. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.